Bali, disclaimer muna tayo, hindi ako expert sa pagkakalibrate ng mga cameo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung yung natutunan ko o na-experience ko at naging epektibo sa akin. So, ayun guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at subscribe na rin at follow para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos. Ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ba mag-calibrate ng ating mga cutter plotter or ng ating cameo. Bali, ito yung cameo natin guys. So, ito. So, ayan, kasi lately nagkaroon ako ng problema kasi gagawa ko ng sablay for graduation. Yung cut ko sa DTP or dark transfer paper ay hindi maganda. So, ipapakita ko sa inyo yung resulta ng hindi ko pa nakakalibrate. So, ito na siya guys. Paikaw lang ako. Yan. Kung mapapansin ninyo, ito yung hindi ko pa nakakalibrate guys. Then, yung after calibration, ito na yung naging result. Okay na. Kung mapapansin ninyo, yung hindi pa natin nakakalibrate yung cameo natin, napaka lawak dito. Ito siya. Tapos dito makitid na yung parang pinaka margin niya. Hindi balanse, di ba? Pangit tingnan. Pero itong isa, after ng calibration natin sa cameo natin, equal na siya. So ngayon isi-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko para maging balanse yung pagkakat ng cameo natin. So punta tayo sa ating computer. So dito tayo ngayon sa ating desktop guys. Bali una ay mag-open tayo ng ating Silhouette Studio. So open natin yan. Ito. So, pagka-open natin ng ating Silhouette Studio guys, kailangan naka-on yung ating cameo. I-on ko lang. So, ayun, na-i-on na natin. Then, ayun na, may tumunog na siya. Kasi ayun naman yung palatandaan na connected yung ating machine or yung ating cameo sa ating desktop or sa ating laptop. Parang naglagay tayo ng flash drive. So, ang gagawin natin dyan, punta tayo dito sa send, ito sa itaas. Yan. Click natin tong send. Then, dito, no media kasi wala akong niload na media dyan. I-right click natin dito. Pagka right click, punta tayo dito sa calibration. Yan, click natin yan, calibration. Then, hindi na tayo magpiprint guys, tulad sa ibang nagkakalibrate. Bali, disclaimer muna tayo, hindi ako expert sa pagkakalibrate ng mga cameo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung yung natutunan ko o na-experience ko at naging epektibo sa akin. Dito, kung mapapansin ninyo, yan siya, naka 40 siya 0.40 mm. Mayroon siyang kulay red na linya. Ito siya yan, di ba? May linya siyang red. Tanggalin ko muna yung cursor ko ng yan, ito mapapansin niyo kulay red siya at naka 0.40 mm siya. Ang ginawa ko kasi dyan guys, kasi by default naka 00 to. Itong red na to nandito talaga sa 0. Pag yung mga kinakat ninyong mga sticker or yung mga dark transfer, lamang dito sa kaliwa, dito banda, nagkakat siya, malaking margin dito, tapos sa kanan ay maliit. Iurong ninyo pa kanan, dito pa kanan. Yan. Kapag kaliwa, malaking margin ha. Urong nyo pa kanan. So, sa akin, inurong ko naka 0.40 ako. Hindi ko na yung gagalawin kasi nakaset na yan sa talagang cameo ko. Then, punta tayo dito sa distance adjustment. Dito sa itaas yan. Distance adjustment, click natin yan. So, itong distance na A at saka B, ito yan siya. Dito tayo magbe-base. Yan. Ito, hindi na natin papakialaman yan kasi okay naman yung cut ng nasa itaas niya at nasa ibaba. So, hindi na natin papakialaman yung distance 1 at saka 2.
Ito yan siya, makikita ninyo, may guide naman kayo. 1, 2. Sabay yung A at saka B, kanan, kaliwa yan. Ito, A, B. So, mapapansin niyo hindi siya talagang 0-0. Naka-negative 0.40% siya. So, ayan yung calibration na ginawa ko at naging effective sa akin at nawala yung problema ko sa pagkakat ng cameo ko. Kaya, tuloy-tuloy na ako nakakapag-cut. Ayan, makikita ninyo sa video. Marami na akong kinat dyan. Tinapos ko na. Nasa 200 plus yan. Kulang-kulang 300 siya. So, tuloy-tuloy na hindi na nagka-problema yung cameo ko sa pagkakat niya ng distance sa mga margin. Nilagyan ko kasi ng offset yan siya, guys. Kapag may offset kasi, talagang halatang halata kung hindi balance yung cut ng cameo natin. Kaya yung iba na ginagawa nila ay nilalagyan nila ng stroke na kakulay ng image na kinakat nila para kung hindi man bumalanse ng konti, hindi na halata. Sa akin kasi hindi ko na ginaya yung stroke tulad yan sa video. Hindi ko na ginaya yung kulay ng nasa gilid ng image. Talagang hiniwalay ko yung kulay white kasi yung piprintan niyan ay colored. Kaya hindi ko na ginawang blue din. Kasi yung didikitan pala niyan guys ay naka-blue din siya. Kaya kailangan yung pinaka-stroke ng image ay kulay white. Kaya sinadya ko yan na maging kulay white yung offset niya.